name is Divina Aranas. Sa vlog na ito, pag-usapan natin ng isang Python code na nagko-control ng mga grades ng mga estudyante sa mga subject nila. I-explain ko kung ang bawat linya ng code na ito, i-demo ko kung paano ito gumagana. So, let's start. Simulan natin dito. Gumawa ng diksyonaryo para sa mga grades ng mga estudyante. So, ito yun. Dito, mayroon tayong dictionary na tinatawag na student grades. Ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga estudyante bilang mga K. At para sa bawat estudyante, mayroong dictionary na naglalaman ng kanilang mga marka sa iba't ibang subject, tulad ng math, science, and history. So, dito tayo. Ito naman ay listahan ng mga subject na kinuha ng mga estudyante, which is math, science, and history. So, dito tayo sa TOEFL. Ito ay isang TOEFL na nagsasabi kung ilang marka ang kailangan para pumasa sa bawat subject ayon sa parehong nagkakasunod-sunod ng mga subjects sa subject list. So, ito yung passing grades. 70, 75, 80. Ito naman, set na mga available na subject. Sa linya ito, ginawa natin ang subject list na set. Ginagamit ito para malaman agad kung ang isang subject ay valid o kasama sa listahan. String na naglalarawan ng mga grades ng mga estudyante. So, ito yon. Describing student grades. Gumawa tayo ng string na naglalarawan ng report ng mga grades ng mga estudyante. Ang string na ito ay ginagamit para ipakita ang mga pangalan ng mga estudyante at ang kanilang mga grades sa bawat subject. So, narito ang function na ginagamit. Dito, meron tayong function na tinatawag na did student pass. Gamit ito para malaman kung pumasa ang isang estudyante sa isang specific na subject. Example usage of the code. Ito naman, ang example kung paano gamitin ang code. Dito tinutukoy natin ang pangalan ng estudyante at subject na gusto nating tignan kung pumasa siya. So, at yan ang explanation natin sa code. Sana naintindihan niyo kung paano ito gumagana at paano ito magagamit. Kung may mga tanong kayo kailangan na dagang ipaliwanag, feel free magtanong sa comment section. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang tutorials. Kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat. At ito po pala yung output ng ating code.